Father Michael Gamboa Abeleda po, mga kapatid. Ito ang aking storya na may aral. Talambuhay ni San Roque. Si San Roque ay anak ng isang gobernador ng Montpellier, bansang Pransya. Siya ay naulila sa edad na 12 sa kanyang ama at edad na 20 sa kanyang ina. Sinasabing si San Roque ay hiningi ng kanyang magulang sa mahal na Birhen, at nung ito'y ipinanganak ay nakita ang isang krus na mapula sa kanyang dibdib na ikinahula ng mga kabanalang gagawin niya. Nung maulila siya sa kanyang magulang, ang lahat ng kanyang kayamanan ay kanyang ipinamahagi ng lihim sa mga mahihirap. Nagdamit siya ng perigno at naglakbay sa patungong Roma. Sa lahat ng bayang nadadaanan niya ay may makasalot na pumupuksa sa mga tao. Kaya't siya ay nagagamot sa pamagitan ng pagkukrus sa mga may sakit at sila ay gumagaling. Sa Roma, siya ay nakahalik sa mga paa ng Papa Benedicto 11 sa bayan ng Plasencia. Sinubok siya ng Diyos. Nahawa si San Roque ng salot at pinatapon sa gubat. Doon ay hindi siya pinabayaan ng Diyos. May nagdadala kay San Roque ng tinapay at nagdadala nito ay isang aso. Nung gumaling si San Roque, siya ay bumalik sa kanyang bayan na noon ay kasalukuyang pinagdadausan ng isang labanan. Ngunit hindi siya nakilala ni numan at inakasuhan pang espiya ng kanilang kaaway. Hinatulan siyang mabilanggo habang buhay ng kanyang mismong tiyuhin. Namatay si San Roque noong Agosto 16, 1327. Nakilala siyang anak ng gobernador sa isang tanda ng kanyang dibdib, ang isang krus na taglay niya mula sa kanyang pagsilang. Si San Roque ay kinilalang dahilan ng pagkahinto ng peste ng panahong iyon. Nang siya ay namatay, ay nakita ang isang tablang kinasusulatan nito: Aviso los que pueden heridos de peste y implora de Roque alcanzarán salud, na ang kahulugan ay kung sino man ang tumawag sa aking aliping Roque ay pag-adya ko laban sa salot. Alang-alang sa kanya, siya ang patron ng mga may sakit at mga tinamaan ng salot. Kaya kapatid, ito po ang talambuhay ni San Roque. Kaya mga kapatid, si San Roque po ay isang santo o isang banal na santo na ipinamalas po ang kanyang kabutihan dito sa atin, dito sa mundo. Siya po ay naging matatag na santo at nagpakabuti, kaya siya ay naging santo. At siya ay isang patron ng mga may sakit, lalo-lalo na po sa mga salot, at isa rin siya sa gabay ng mga aso. Amen? At si San Roque ay anak daw ng isang gobernador ng Montpellier. Yan daw po ay bansang Pransya. Siya daw po ay naulila sa edad na 12 sa kanyang ama. At ang edad daw po nang siya ay 20 na sa kanyang ina, sinasabing si San Roque daw po ay hinihingi ng kanyang mga magulang sa mahal na Birhen
at noon ito'y pinanganak at ikinahula ng mga kabanalang gagawin niya. Kaya nung maulila daw po siya sa kanyang magulang, ang lahat daw ng kanyang kayamanan ay kanyang ipinamahagi, mga kapatid, ng lihim sa mga mahihirap. Siya daw po ay nagdamit siya ng perigno at naglakbay patungong Roma. Sa lahat ng bayang nadadaanan niya ay may mga salot daw po, mga kapatid, na pumupuksa sa mga tao. Kaya siya daw po ay nanggagamot sa pamamagitan ng pagkukrus sa mga may sakit, at sila ay gumagaling. Sa Roma, siya daw ay nakahalik sa mga paa ng mga Papa Benedicto XI sa bayan ng Plasencia, mga kapatid. Sinubok siya ng Diyos na hawa si San Roque ng salot at pinatapon daw po sa gubat. Doon daw po ay hindi siya pinabayaan ng Diyos, at may nagdadala sa kanya kay San Roque ng tinapay, at nagdadala nito ay isang aso. Napakabuti nitong aso nito kay San Roque, mga kapatid. Noong gumaling si San Roque, siya ay bumalik sa kanyang bayan, at noon ay kasalukuyang pinagdadausan ng isang labanan daw po. Ngunit hindi siya nakilala ninuman, at siya ay inakusuhan pang espiya ng kanilang kaaway, at hinatulan siyang mabilanggo habang buhay ng kanyang mismong tiyuhin daw po. At namatay si San Roque noong Agosto 16, 1327. Nakilala siyang anak ng gobernador ng isang tanda ng kanyang dibdib, ang isang krus na taglay niya mula sa pagkanyang pagsilang. Si San Roque ay kinilalang dahilan ng pagkahinto ng peste ng panahon na iyon. Nang siya ay namatay, ay nakita ang isang tablang kinasusulatan nito. Ito nga daw po, doon sa tablang kinasusulatan, ito daw pong nakalagay, mga kapatid. Aviso los que pueden heredos de peste y implora de Roque alcanzaran salud, na ang kahulugan ay kung sino man ang tumatawag sa aking aliping Roque ay ipag-aadya ko laban sa salot. Alang-alang sa kanya, siya ang patron ng mga may sakit at mga tinamaan ng salot, at isa rin po, yung patron ng mga aso. Pag tayo ay may nadadaan ng aso at kumakahol sa atin at tinahabol tayo, ano sinasabi po natin, kapatid? San Roque, iligtas niyo po ako sa inyong alagang aso. Amen? Kaya yung aso ay kumakalma at tumatahimik, kapatid. Totoo po ito, hindi po ako nagbibiro. Ito yung totoong istorya niya, ni San Roque, mga kapatid. Kaya napakabuti itong santo nito, nagpakabanal, kaya naging santo. Kaya marami pong mga bagay-bagay na mga santo na ipinamalas ang kanilang kabutihan dito sa mundo, kaya sila po ay nagpakabanal at naging santo. Sila ay matatawag na saint. Amen? Kaya kapatid, napakaganda po nitong kwento ni San Roque. Kaya tayo po ay mentras maaga, kailangan gumawa po tayo ng ikabubuti sa ating kapwa, para tayo tawagin na isang bayan o isang santo kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Mga kapatid, ito pong aking storya na may aral. Like and share nyo lang po, at subscribe po. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating mga sarili.